Alright, good day mga paps. So ngayon pag-usapan natin itong isang motor na hindi pa masyadong kilala sa market o yung iba sa inyo sigurado ngayon lang nakita itong motor na to. So ito ang Hero Hunk 160R 4B. So hindi man siya kasing sikat ng mga 150, 160cc na bikes na nakita natin sa kalsada ngayon. Pero pagdating sa specs, performance at forma, hindi ito magpapatalo. So kung naghanap ka ng street fighter na swak sa budget, maporma, may hatak, mabilis, so stay tuned, baka ito na yung motor na para sa'yo. So unang tingin pa lang mga paps, mapapansin nyo na may karakter talaga itong si Hunk. Muscular yung tank, then yung kanyang fairings, may mga sharp edges. Yan, di ba? Then yung kanyang kulay is yan. Mapapansin nyo, matte yung sa harap ng tanke, then sinundan ng glossy, then matte, then glossy, then matte uli. So nagsasalitan yung kanyang kulay. Then may sticker siya dito na minimalist lang. Okay, so yan, 160, then may R. Yan. Then sa baba, yan, konti lang, 4B, then lalagay 4 valve. Yan, so may pandang side cover niya sa likod, yan, meron siyang logo lang ng Hero. So napaka-minimal ng kanyang sticker pero maganda yung datingan. So unang-unang mapapansin nyo dito mga paps, pag nilapitan nyo o makita nyo sa personal itong Hero Hunk 160R 4B, ang una nyo mapapansin dito is yung kanyang tangke. Napaka-brusko talagang tingnan. Then pagdating naman sa kanyang engine mga paps, si Hero Hunk 160R 4B ay merong 163.2cc, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam na may air and oil-cooled cooling system. So dalawa yung kanyang cooling system. So meron siyang maximum power na 12.4 kW at 8,500 RPM and meron maximum torque na 14.6 Nm at 6,500 RPM. Meron siyang manual transmission na may 5-speed, 1 down, 4 up. Seat height na 795mm at ground clearance na 165mm. So pagdating sa kanyang bore and stroke, meron itong 66.5mm by 47mm. Then meron siyang compression ratio na 10.1:1. Then pagdating sa kanyang dimension, meron itong 2029mm yung kanyang haba. Then meron siyang lapad na 793mm. Then meron siyang height na 1052mm. Then wheelbase na 1333mm. So kahit na malaki siyang tingnan, brusko siyang tingnan, meron lang siyang weight na 144 kg. So ganun lang siya kabigat. Si Hero Hunk ay available sa dalawang kulay. So nakita natin ngayon, ito nasa harap natin ngayon. Ito yung kulay na matte sports black. Then yung isang kulay nito na available is yung blazing sports red. Pagdating sa presyo mga paps, si Hero Hunk 160R 4B ay nagkakahalaga ng 99,900 pesos. Okay, so ngayon mga paps, pakita ko sa inyo yung mga best features nitong Hero Hunk 160R 4B. Unahin natin yung kanyang instrument panel. Okay, so ito yung nga pala yung itsura ng susi niya mga paps. Yan. Okay, so ito yung itsura ng kanyang instrument panel. So naka-inverted LCD siya. Kung mapapansin nyo, ang display is kulay white. Then, kumpleto siya. May RPM, may speedometer, gear indicator, odometer, then may clock. Then dito sa baba, yung kanyang fuel level indicator. Okay? So dito may check engine. Kung may sira itong motor, magpa-flash yan. Then merong neutral indicator dito. Then yung natin yung plus ABS. Si Hero Hunk 160R 4B mga paps is equipped ng single channel ABS sa front. Then yung kanyang display mga paps is adjustable. Pwede nyong labuan o linawan yung kanyang display. O meron din siyang Bluetooth connectivity kung saan pwede nyo i-connect yung inyong phone para kung sakali may tumawag, may mag-message sa inyo, may lalabas na notification dito sa part na to. Yan. Okay, so may trip A. So, pindutin nyo lang to, lalabas yung trip A, trip B. So, yan yung kanyang instrument panel. So, dako na rin tayo dito sa kanyang handlebar. So, ito yung kanyang naked handlebar. Adjustable yan. Luwagan nyo lang dito. Pwede nyo nang itaas baba itong kanyang handlebar. Okay, pwede sa switches. Ayan, mayroon siyang hazard switch. Then dito meron siyang kill switch na naka-integrate na sa start. Okay. Yung headlight niya, yan.
DRL, then low beam, then dito yung high beam. So naka-split type siya. Ayan. Full LED siya. Ayan. Naka low beam, automatic. Pag in-start natin yung motor, automatic iilaw yung kanyang low beam. Yan yung kanyang high beam, pakita ko na rin. Ayan. Yung baba ang high beam. So ganyan ang itsura ng kanyang headlight. Okay, so mga paps, ngayon headlight test tayo. Subukan natin kung maliwanag ba yung kanyang headlight sa gabi o malabo. So tingnan natin ngayon, alamin natin kung okay ba yung kanyang headlight. Start natin yung motor. So yan yung kanyang low beam. Then high beam. Yan. So yung focus is nasa center yung high beam. So ngayon subukan natin itakbo. Okay, sound check. Okay, then pagdating sa gulong mga paps, meron itong sukat na 100 by 80 by 17. And then naka pedal disc na may size na 276mm na may kapal na 3.5mm. Equipped na rin to ng single channel ABS. Yung kanyang caliper is naka dual piston caliper pero wala siyang brand, wala akong makitang brand. Yan. May reflector dito. Pagdating sa kanyang telescopic port, meron itong 37mm diameter na inner tube. Yan, maganda to kasi solid na yan pagdating sa cornering. Okay, so dumako tayo dito sa kanyang oil cooler. Yan. Meron siyang 5-pin na oil cooler. So, malaking tulong yan para hindi mag-overheat ang makina. Actually, dalawa yung cooling system nitong Hero Hank 160R4B. Gaya na nasabi ko kanina. Isang air-cooled, tsaka oil-cooled. Okay? Then, papansin nyo dito mga paps, meron din siyang O2 sensor. Yan yung nagdidikta sa ECU. Kung rich ba yung mixture, kung masyadong maraming gas, masyadong madami yung hangin. So, siya yung nagbibigay ng signal sa ECU para mag-adjust. Then, pagdating sa baba, mapapansin nyo, meron siyang catalytic converter. So malaking tulong yan para sa environment natin and of course sa fuel efficiency na rin itong Hero Hank 160R4B. Pagdating sa kanyang suspension sa rear, meron itong 7-step adjustable na monoshock. So kung halimbawa natitigasan kayo kaya masyado malambot para sa inyo, pwede nyong i-adjust yung kanyang monoshock. Ito sa likod, yung kanyang size ng gulong is 130 by 70 by 17. Pagdating sa brake niya sa likod, meron itong 220mm pedal disc design na may single piston brake caliper na ang brand ay yan, Nissin. So yung kanya side mirror yan. So meron lang konting distortion sa gilid. Yung kanya lever okay naman. Same lang ng mga standard na lever. Okay, sa kabila nandito yung kanya low beam, then high beam, then turn signal switch, left, off, right, diba? Yung kanyang busina, dito nakalagay. Tapos tingin natin. Dito sa kanyang clutch lever, actually malambot yung clutch niya. Pwede kayong mag one finger clutch dito. Ayan o. So sobrang lambot. Kahit sa bandang dulo pa o. Pwede. Kaya napansin ko kasi medyo mahaba yung kanyang yung tawag dito, yung arm niya sa clutch. Then dito mayroon kanyang emblem, then may lining na red sa taas, then may Hero brand dito. Okay. Pagdating sa kanyang tangke, actually guys, plastic yan. Plastic. Then yung pinakaloob na tangke niya, yung pinaglalagyan ng gasolina is plastic din. So malaking bawas yun sa bigat nitong Hero Hank. Okay, so speaking of fuel mga paps, ang nakuha ko dito is 37.8 km per liter. So combine na yun, city riding, open highway, tsaka yung long ride na ginawa ko dito sa Hero Hank 160R4B. Then pagdating dito, may mapapansin nyo, may nagse-separate sa tangke tsaka sa upuan. May silver dito. Yan. Then ito yung upuan. Actually malambot yung kanyang upuan. Komportable siyang sakyan. Pati dito sa may angkasan. So okay yung upuan niya, malambot. Then mapapansin niya meron tahi rito yan. So okay yung pagkakatahi. Then may carbon fiber design dito sa baba. Yan. So para sa akin okay yung ganitong tahi lang sa gilid. So hindi ako fan talaga na may tahi dito. Kasi pag kinarwash nyo, naulanan, yung tubig pumapasok pag may tahi dito eh. Tapos ngayon pag inupuan mo na, mababasa yung pants mo o kaya shorts mo. Diba? May pagkaka-curve din yung kanyang upuan. So mayroon kang lower back support. So okay yan, lalo na sa long ride. Then mapansin nyo dito, meron siyang logo ng Hero. Yung grab bar niya okay din, maganda rin. Para siyang sungay, di ba? Ayan o. And pagdating sa likod, yung kanyang taillight, mapansin nyo mga paps, kulay black. So naka-smoke lens na to. Pero yung ilaw niya na red is kitang-kita.
maliwanag. Kanyang fender, may logo uli ng Hero, may brand ng Hero. Then ito yung plate light. So, yung plate light niya is naka-standard bulb lang o yung halogen bulb na standard. So, ito lang yung ilaw na hindi LED itong kanyang plate light. Then ito, yan. LED na yan, lahat ng signal lights niya. So, flexible din, so hindi siya madaling mabali. Then yung lagayan ng plate number, yan. Then sa baba, mapapansin niyo mga paps, meron siyang tire hugger. So, meron ka na agad first line of defense sa talsik, di ba? So, okay na okay yan. Then, fender uli dito. Then, another tire hugger dito. So, protection naman yan para doon sa engine, tsaka dito sa may suspension. Para iwas talsik o hindi agad madumihan, hindi siya masyado madumihan. So, pagdating sa kanyang tambut yung mga paps, sporty ang datingan. Then, ito yung kanyang heat guard. So, akala ko noon na plastic, pero ano siya, metal. Metal yung kanyang heat guard. Kung mapasin nyo din mga paps, yung kanyang pagkaka-welding itong Hero Hank. So, okay naman siya, maayos. Ayan. Okay naman yung mga welding niya. Yung mapasin nyo mga paps, ang ganda ng finish ng paint ng kanyang engine. And yan, mapasin nyo, wala siyang kickstart. Yeah. Walang kickstart itong si Hero Hank 160R 4B. Then dito may belly pan, yan, may nakalagay na 4B, 4 valve, yan. Maganda rin yung pagkaka-design sa kanya, bagay na bagay sa makina. Ito yung kanyang top cover, yung cylinder head cover niya. So is kulay gold, di ba? Ganda. Then meron rin siyang built-in na crash guard. Tatag na pagkakakabit niya. Okay, so kanyang fender mga paps. So glossy yung kulay na may matte dito sa gilid. Actually guys, itong kanyang is napakakapal. Yung kanyang fender. Halos di mo siya mabend. So napakaganda ng quality talaga itong mga parts ng Hero. Actually, napansin ko, halos parang sila lahat gumawa ng kanilang parts. Even itong itong kanilang rim, may brand yan nakalagay doon sa gilid, Hero. So sila rin gumawa ng kanilang mags. Then kung halimbawa magpapagas kayo, ito yung kanyang tangke. So bubuksan nyo siya ganyan. Yan. So yan, angat nyo lang. Mas okay sana kung mayroon siyang parang bisagra para gaganyan na lang. Diba? So pag sasara nyo, push lang. Push lang ganyan, sarado na yan. Natatanggal. Then ipakita ko rin sa inyo yung nasa ilalim ng upuan niya. So yung susian nito is nandito sa may gilid. Medyo matigas lang. Na-stuck siguro. So, angat nyo lang ganyan. So, yan. Makikita nyo na yung lalim ng kanyang upuan. Okay. So, nandito yung tools. Then, yung sa airbox. Yan, yung air intake nya. Papunta sa airbox. So, yun lang. Yun yung makikita nyo rito. So, paglagay, ganun lang din. Salpak lang din. Tapos, tanggal susi. Okay na yan. Pakita ko yung top view. So yan. Actually napakalapad talaga ng tangke niya. Kung i-compare natin dito sa KTM Duke 390, pansinin nyo, mas malapad pa yung kay Hero Hank. Yan o. Yeah, mas malapad pa siya. So dagdagan na rin mga paps yung kanyang additional safety features o yung kanyang side stand, kill switch. So, pwede nyo i-start yung engine ng kahit naka-side stand. Pero, yan, wala ba sa kanya indicator, may side stand. So, pag yan nag-shift kayo ng first gear o kaya second gear, kahit nakapisa pa yung clutch, automatic mamamatay yung makina. So, try natin. Pisahin natin yung clutch, then shift. So, yan, namatay yung kanyang makina. So, lumabas din dito sa kanyang indicator, yan, side stand. So, isa yan sa kanyang safety features nitong Hero Hank 160R 4B. So, for reference mga paps, ang height ko is 5'7", then 85 kilos ako. So, subukan natin sakyan tong si Hero Hank 160R 4B. Yung isang paa ko nakapatong sa footrest, yan. Kaya kong ilapat yung isa kong paa. Then pag dalawa, yan, tiptoe. Yan, then yung position ng mo dito, paa, is relax. So, hindi siya nakakangalay. Yan. So, mas maganda i-actual, sakyan nyo ng actual, itong si Hero Hank. Para masukat nyo maigi yung kanyang seat height. Mga paps, tara, subukan natin i-test ride ulit ito. Doon natin i-test yung kanyang braking power o yung stopping power niya. Then, yung engine performance, comfort, stability, handling. So, yung mga bagay na yon sa test ride ko babanggitin sa inyo. Okay? So, ngayon, tara, mag-ride ulit tayo gamit itong Hero Hank 160R 4B.
unang bomba. Nasakyan nyo tong si Hero Hank 160R4B. Yung big bike feel nandun talaga eh, oh. Talagang mapipil nyo yung pagka parang nakasakay sa big bike talaga. Ayan, oh, ang lapad-lapad ng tangke. Tapos yung hita nyo, ayan, oh, swak na swak dito sa niya, sa tangke. Yung harapan niya, di ba? So para talaga naka big bike. Then yung acceleration bukan natin. So, ayan. Actually swabe naman yung acceleration niya. Smooth siya pero may hatak. Ayan, oh. Yan. Hindi siya ganun ka-aggressive yung kanyang acceleration, pero mararamdaman mo yung hatak. Mararamdaman mo talaga. So friendly siya, friendly. Hindi siya yung parang tipong binibigla kapag nag-accelerate ka. Hindi yung tipong parang may iwanan kapag binigyan mo siya ng gas. So hindi, smooth yung kanyang acceleration. Then pinatneran pa ng magandang handling. So solid na solid talaga yung dito pag ginamit mo tong si Hero Hank 160R4B. Ayan, oh, lakas ng hatak talaga. Talagang mapipil mo yung niya, yung power. Then yung suspension niya, maganda din yung laro. So kahit maalon ng kalsada dito, ayan, oh, kayang-kaya niyang i-absorb lahat. Ayan, parang siya, parang yung engine braking niya hindi siya ganun kalakas. Smooth din pag binalik mo yung throttle. Overtake, kayang-kaya kahit uphill pa yan. Then isa pa sa nagustuhan ko talaga dito sa Hero, itong kanyang clutch lever, ang lambot. Kaya pwede kang mag one finger clutch. So try natin Ayan, oh, di ba? Kayang-kaya. Ang lambot. Alam mo kay hydraulic clutch eh. So hindi, siya, cable. So tundaan na to, labas ito Marilaki. Malapit to sa amin, shortcut. Ayan, no, one finger clutch. So sa pabawas tayo. So paakyat to. At dagdag pala yung bawas. Okay, so uphill. So bawas tayo. So di ba? One finger lang. Kayang-kaya. Ang lambot. So uphill to, yan, kayang-kaya, nagsi-65 po. Malakas tong Hero Hank. Grabe, sarap gamitin. Subukan ulit natin yung kanyang suspension. So ayan. So ayan, no, kahit idaan mo siya sa rough road, ayan, no, hindi siya ganun katagtag. So mapapansin niyo sa boses ko pag nagagaralgal, ibig sabihin matagtag. So ayan, no, di ba? So okay na okay din siya. Galing. Maganda yung maganda yung laro ng kanya suspension. So napaka-smooth talaga ng niya, shifting itong Hero Hank. Ang lambot pati yung shifter niya. Yan, kahit rough road, oh, kayang-kayang sagasaan nitong Hero Hank. Naka-overtake tayo dito, oh, di ba? Walang problema kahit rough road. Tubig, walang problema yan dito. Malakas ang loob ko kasi may tire hugger eh. So di tayo matatalsikan. Yan, hindi siya mabigat dalhin, magaan siyang dalhin. Madali siyang i-balance. Then madali din isingit-singit, di ba? Sa humps, suabe rin, di ba? Okay na okay talaga 'tong Hero Hank. So kasama natin, oo, di ba?
Malakas, maganda yung acceleration niya talaga, smooth, pero may hatak. Yun ang maganda rito sa Hero Hunk eh. Malakas yung hatak niya pero acceleration niya smooth. Yung unti-unti kanyang iaangat na ganun, pabibilisin. Galing nga eh. Kahit may baha, di ba? So no worry kasi yun nga, may tire hugger tayo sa likod. Hindi tayo matatalsikan. Mamaya check natin yung talsik nya. Then hindi ko pala nabanggit kanina mga paps, si Hero Hunk ay meron ding passing light. Ayan o, di ba? So ang ganda yan pag may passing light ka. Okay, so try natin lumiko. Okay na okay oh. Maganda yung turning radius nya. Kulang babaan ng paa yun ha. So okay siya. So ngayon subukan natin yung kanyang acceleration. Try natin. Open naman to area to. Walang masyado dumadaan dito. Ayan, ganda ng turning radius talaga niya. 1, 2, 3. Hanggang doon lang tayo. Okay, ngayon subukan naman natin sa uphill. So may pataas na area dito. Labas ito is marilaki na. So nasa third gear na tayo. Yan, taas yan oh. So kayang-kaya ng third gear. Third gear kayang-kaya niya. So yan, marilaki na tayo mga paps. So para ang nga ba itong Hero Hunk 160R4B? Pero para sa akin mga paps, pwede to pang daily. Gagamitin siya pang araw-araw, pang service sa work, di ba? Then kung mahilig ka rin mag long ride, grabe, suwabe to mga paps, itong Hero Hunk 160R4B. Napaka sarap sa dikuan, napaka smooth, napaka solid, di ba? Tapos yun pa, nandun pa yung kanyang hatak. Malakas talaga yung hatak niya. Actually kung masusubukan nyo talaga mga paps itong Hero Hunk 160R4B, makikita nyo talaga yung yung potential niya talaga eh. Hindi man siya ganun kasikat sa market, pero pag nasubukan nyo talaga, makikita nyo, mararamdaman yung potential niya. Talagang may may bubuga. Suwabe talaga sa likuan tong Hero Hunk. Paulit-ulit ako dun ha. Actually, sa pag ganyan iliko, magaan, napakagaan niya. So compared do sa mga nasubukan kong naked bike, ito yung may pinakamagandang handling, tong Hero Hunk 160R4B. Ito yung masasabi ko talagang the best yung handling niya do sa mga nasubukan kong 150, 160cc na kagaya nito sa kanyang segment. So ito yung may pinakamagandang handling, yung kanyang stopping power o yung kanyang braking system. Okay, so takbo tayo ng 60, then preno natin yung likod. Preno. Yeah, medyo may konting skid. So parang normal lang din na rear brake, na naka-disc brake. So sa ATM ko ganun din eh, parang ganun din yung feeling ko. So hindi siya ganun kalakasan. So okay lang, sakto lang yung kanyang rear disc brake. Ngayon yung front, subukan natin. Takbo ulit tayo ng 60. Ito may ABS to eh. Okay dito 60. Ayan no. Yun no. Feeling ko ako stoppy. So malakas yung kanyang front brake. So okay yung kanyang front brake. Ngayon sabay naman front and rear, takbo tayo ng 60. Dito subukan natin dito sa gilid. Sabay 60. So yun, malakas siya. Hindi ko na sinagad kasi mabuhangin. Pero okay siya, malakas pag sinagsabay natin. Para sa akin okay na okay yung kanyang stopping power, yung kanyang braking system. Goods na goods, lalo na may single channel ABS sa front. Okay, so yan, dahil nakatambay dito sa Manokan So tambay muna tayo saglit.
So ito nga pala mga paps, itong side stand nito is parang sa ano, cruiser bike. Nasa harap oh, tingnan nyo, diba? Nasa harapan siya. A few moments later. So for beginner, kung may recommend ko ito sa beginner, para sa akin okay na okay dito sa beginner. Dahil unang-una yan, lightweight siya, magaan siyang gamitin. So kahit newbie ka, di ka mahirapan dito. Actually mga paps, si Hero Hank 160R4B, siya yung isa sa pinakamabilis na 160cc sa ganitong segment. Panoorin nyo lang yung vlogger sa India kung paano nila tinetest ito doon sa mga ano, sa mga ibang same category, same segment nitong Hero Hank 160R4B. Pakita nyo yung mga drag race nila. Madalas ito na nanalo si Hero Hank 160R4B. So panoorin nyo na lang, di natin gagawin dito yan. Ngayon mga paps, pag-usapan naman natin yung parts nito. Kasi marami nagtatanong yung about sa parts ng Hero. Parang mahirap daw bang hanapin, ganyan. Saan daw makakabili ng mga pyesa. Actually mga paps, itong Hero Hank 160R4B ay may available parts sa Lazada Mall. Lahat ng genuine parts nila nandun sa Lazada Mall. Doon nyo siya mabibili. Or pwede rin kayong sumadya kung malapit kayo sa planta nila sa may Liip, Laguna. Yan, pwede nyo sadyain at doon kayo bumili ng parts nitong Hero Hank. So walang problema sa parts ang Hero Motocorp Philippines. Available lahat ng kanilang parts. Yun nga lang siguro yung iba nahihirapan mag-order, di ba? So nahihirapan humanap. So visit nyo lang yung Lazada Mall. Meron sila dyan na store sa Lazada Mall kung saan kayo makakabili ng mga genuine parts nitong Hero Hank 160R4B. Then next question na madalas kong mabasa sa mga comment is yung saan daw ba ang dealer pwedeng bumili ng Hero motorcycle. Doon sa video description natin mga paps, o dito sa pinned comment, ilalagay ko doon yung link kung saan nandun yung dealer locator ng Hero Hank motorcycle. So open nyo lang yun, then papasok kayo sa website ng Hero motorcycle. Then pwede nyo i-browse kung saan may malapit na dealer sa inyong lugar. Makikita nyo doon sa ano, may drop down list doon kung saan may malapit na dealer ng Hero motorcycle sa inyong brand. Then pagkakaalam ko, kung mayroong RKP sa lugar nyo na dealer ng motorcycle, RKP Trading, kinagater na rin nila ang mga Hero brand. So pwede kayong bumili o kumuha ng installment sa kanila sa RKP Trading. Yan. So sana nasagot natin yung mga tanong nila. Okay. Actually guys, hindi na ako nahirapang magsabi ng kung ano yung sasabihin ko dito sa vlog. Kasi ilang beses ko na itong na-test ride. So ilang beses ko na itong naibiyahe. So yung mga binabanggit ko is base talaga sa experience ko. So pag nagre-review ako talaga ng motor. So pag nagre-review talaga ako ng motorcycle, tinetest ride ko siya muna ng ilang beses. Para pagdating ng review, di ba, hindi tayo mahirapan. Kung ano yung na-experience natin doon sa motor, yun na yung masabi natin. So hindi tayo mahirapan mag-review. So ganoon ako mag-review, tinetest ride ko talaga muna bago ko gawan ng ganitong video. So nga pala, nagpapasalamat ako sa Hero Motocorp Philippines dahil yan, pinahiram tayo nitong Hero Hank 160R4B. Actually matagal sa akin to, may isang buwan na yata. So kaya yun, tagang gamay na gamay ko na tong Hero Hank 160R4B. Actually lahat ng unit nila na nahiram na natin, yung available dito sa Pilipinas, yung Hero Zoom, Hero X-Pulse 204B, then itong Hero Hank 160R4B. So lahat ng unit nila na gamit na natin, na test ride na natin. At ang masasabi ko, napaka solid nung kanilang ng mga line-up ng motor nila. Perfect yun dito sa Pilipinas. Number 1 yung Hero Zoom, pwede yun sa the best yun pag yung sa city riding. Pag gamitin mo siya sa city o kaya pan daily. Kasi malaki yung malaki yung footboard nun. So pwede siya pang araw-araw. And pwede rin sa mga chill na long ride. Pwede rin siya. Then pangalawa, kung mahilig ka sa off-road, nandun yung kanilang Hero X-Pulse 204B. Yan, perfect na perfect yung pang off-road. Halimaw yung sa off-road mga paps pag nasubukan nyo yung Hero X-Pulse nila. Then ito naman, kung mahilig ka mag long ride, pwede rin service sa work. Perfect na perfect tong Hero Hank 160R4B. So lahat ng line up nila na motor talagang perfect na perfect sa kalsada natin dito sa Pilipinas. So pahinga muna tayo dito. Magandang tumambay dito. Okay. Right. Actually, nandito nga pala tayo sa Marilaki. Yan.
Ganda, ang ganda ng view dito. Ikutan natin itong motor. Pakita ko ulit sa inyo itong motor mga paps. Yan, di ba? Angas. Wala nung side na to. Angas yung tingnan pag dito sa side na to. Kita mo yung gilid niya at yung headlight. Yung makina, di ba? Astig eh. So ito nga pala mga paps, nakalimutan kong banggitin kanina, si Hero Hank 160R4B ay may USB charging port. So ayan, naalala ko lang ngayon kasi magcha-charge ako ng aking cellphone. So ayan, meron siyang USB charging port na built-in. Okay, gaya na nabanggit ko kanina mga paps, so talsik check tayo, tingnan natin yung mga talsik niya, dinaan natin ito ang ina sa may tubig. So sa tire hugger, dito lang. Then sa ilalim, yan, mapansin nyo, may talsik pa rin pero hindi na ganun kalakas. So sa suspension niya, may talsik din, konti lang. Okay. So yun lang. Very konti lang yung talsik niya. The next day. Okay, so pag-usapan natin mga paps yung kanyang pros and cons. Okay, so pros muna tayo. Number 1 sa akin is yung kanyang very affordable price. So 99,900 pesos. Makakabili ka na ng naked bike na may advanced features, paporma, may magandang specs, di ba? At syempre, pagdating sa performance, hindi nagpapatalo. So pangalawa, matipid siya sa gas. Yung nakuha kong 37.8 km per liter, para sa akin tipid na yon para sa isang 163.2cc na engine. Then another sa kanyang pros is yung kanyang pagiging modern design. Mapapansin nyo yung kanyang design, di ba? Napaka-futuristic. And another na pros dito sa Hero Hank is yung kanyang cooling system. Air cool tsaka oil cooler. Dalawa yung kanyang cooling system. So kahit i-long ride mo yan, stay cool pa rin ang makina. Then another pros is yung kanyang pagiging lightweight. So magaan siyang dalhin. So kahit traffic, di ka mahirapan dito. Dahil 144 kilos lang siya. So magaan lang. And ang isa pa sa pinaka-the best dito is yung kanyang handling. Yan yung isa sa pinaka-pros talaga niya. Yung kanyang handling. So napakagaan sa liguan. Napakadaling i-banking itong Hero Hank 160R 4B. So ngayon, dumako tayo sa kanyang cons. So number 1, cons niya is yan. Gaya nga sabi ko kanina, wala siyang kickstarter. Anyway, pag ganyan, i-monitor nyo na lang lagi yung inyong battery. Yung health ng battery. So mas okay sana kung meron din siyang voltmeter dito na built-in. So para, since wala siyang kickstart, mamomonitor natin yung kanyang battery dito, yung health ng battery. Okay, so pangalawa sa cons para sa akin is yung kanyang display. So pag nasisinaga ng araw itong kanyang instrument panel, halos di mo na siya makita. So yun naman yung problema doon pag nasisinaga lang ng araw. Then pangatlo is yung kanyang to para sa akin kasi mas okay sana kung merong gano'n, parang bisagra na iangat mo na siyang gano'n. Kasi bisan hassle pag yung yung pagpapagas ka. So yan, ganyan, iangat mo pa siya. Pwede mo ipatong dito pag kukuha ka ng pera, kaya lang baka mahulog, di ba? So mas okay sana kung may kung meron siya parang ganyan na lang siya. O kaya ganun. So hindi naman siya deal breaker pero mas okay sana. Ililip lang na ganun. So yun lang naman yung cons para sa akin dito sa Hero Hank 160R 4B. Pero overall, goods na goods itong Hero Hank. Good for daily, pang service sa work at pang long ride. And best selling talaga dito is yung kanyang features at yung kanyang handling. Okay, so hanggang dito lang mga paps. Kung nagustuhan nyo itong video natin, don't forget to hit that like button. And kung hindi naman, click nyo lang yung dislike ng 2 beses. And kung gusto mo ng ganitong klaseng content, don't forget to hit that subscribe button. And click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong uploads na videos. O hanggang dito lang mga paps. Stay safe always. Ride safe. A peace.